Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, panoorin natin to, yung tungkol ito kay Esnir. So, ito yung regarding to sa mga pangko-content niya. So, alam mo naman yung sinasabi niya kung bakit daw, yung parang, bakit daw nagbabago yung mga content, yung mga branding, yung mga concept niyan. At ito yung nagiging napapansin ito sa mga followers niya. O kung hindi sa followers, minsan yung mga netizens. So, panoorin natin na saglit to. Ito yung kay Esnir. Ito yung sa live medyo hindi pa siya airing nung that time nun. At ito yung na-clip nito sa mga, mostly sa mga live stream sa I1TFC. So, yung sa app. At kinuha to. So, maganda pag-usapan to no? Lalo na ako, yung iba ng mga influencers sa kanilang mga social media. So, ngayon, after that na mag-review, tingnan natin yung mga comments. So, parang yung iba dito is karamihan sa mga netizen, dina-downgrade yung iba. Sabi na, dapat ginagamit yung mga parang ginagamit sa for the source of income. So pag-usapan lang natin to tungkol ito kay Esnir. Ito yung galing sa live version to. Sabi, si Bakla Filingera na may mga ganon. Halo, nag-iiba ka na. Gumaganon, umiiba na yung lifestyle mo, nag-iiba ka na, hindi ka na miss na namin. We miss the old Esnir. Gumaganon-ganon yung mga tao, na miss na namin mga content mo, ano ba yan? Puro branded na lang, mga ganun-ganun. Nag-isip ako na gumawa na ng YT na para makita nila na may upgraded version pa yung yung ginagawa ko, ganun. At the same time, hindi nila maisip na inano ko sila sa budget, parang tawag doon. Parang hindi mo sila tinitipid. Yes, hindi ko sila tinitipid sa budget. Kaya, binus ko talaga doon lahat. Alam mo yun, sobrang sakit sa heart ko kasi feeling ko yung pera na yun, pwede ko yung magamit for myself. Pero at the same time, napapressure ako sa mga tao. Kaya, ayun din. At the same time, tinik ko din na, oo nga, nagbago nga talaga ako, gano'n, na hindi naman ako ganto, ganyan. Yung goal ko naman talaga kung bakit ako gumawa ng mga videos, gusto ko na may mapasaya talaga. Pero at the same time kasi napapagod din talaga yung content creators. Sobrang hirap. Everyday may bagong contents, everyday may bagong pausbong ng mga content creator. Natatabunan at natatabunan ka talaga. Tsaka syempre, dapat hindi mo lang iwala talaga yung passion mo kung bakit, why. Hindi mo makakalimutan yung why mo in life. Why you started. Bakit mo gustong gumawa ng content. Ayan. Okay, so yun nga, yun nga yung that's why bakit tayo nagko-content. Even ako, bakit ako nagre-react sa mga ganitong bagay? Bakit ako nagre-react ako sa mga mostly sa mga viral videos katulad ni Yana, 'di ba? Na ngayon na parang nahabol siya ng iyan siya sa LTO na parang nagsasama ng reklamo, tapos yun nga, ito. Tapos, ang dami, mga viral na, like, road rage, o yung mga, yung awayan sa ganito, sa ganyan, sa kalye, ganyan. Yun. Karamihan kasi tayo nag-react doon. Meron kasi tayong yung iba naman, gumagawa silang content regarding sa mga, yung mga skits, yung katulad kay yung kay ito para katulad ni ito yung kay Davao Conyo, kasi sabi daw kaya super hang ako Davao Conyo kasi kahit yung may ads, skit niya relatable and tunay and funny pa rin yun. So yun, parang nilalagyan kasi nung yan yung parang yung mga ads kasi parang may binayaran siya ng ganun, parang at yun pero nilalagyan pa rin ng skit or funny skits yun, no, diba? So yun nga okay, sa'yo kasi nahanga naman sa'yo. Meron kasi hindi kasi pwede yung 100%, meron kasing may sasabi at masasabi sa'yo na bakit nyo nilalagyan ng ads kasi parang parang iniisip ng mga tao o ng ibang tao, yung mga ibang tao na
bakit may ads yan, ganyan. So, siguro, hayok ka sa mga pera yung ganyan, di ba? Well, wala naman masama doon sa sa mga ads yan, okay, pero mag-alala. Kaya, may mga taong gano'n kasi mangyayari na minsan kasi sa yung mga matatagal na followers, yung since ng day one, yung mga unang usbong na yung simula pa lang yung mga baguang ka or let's say yung rookie na andun sila para sa iyo di ba? Nandun sila para sa iyo na uy, ako yung yung kauna-unahang follower mo. Tapos pag naging mataas ka na, pero yung follower mo, baka may masabi sa iyo na iba ka na, so parang iba ka na kasi hindi ka na katulad ng dati, ganyan. Parang alam mo, yung parang may kasabihan ng na kung hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi mapaparating sa pararoonan. Parang ganun ang nangyari. Yan yung kasi yung parang yung di ba? Yung parang parang hindi ka parang hindi ka lumingon sa pinanggalingan mo. Parang ganun. Yun. At saka yung mga followers mo followers mo dati na parang na-disappoint siya dahil ganyan na pala yung parang nakakalungkot parang ganyan, may mga ganyan na parang kinilimutan mo kami yung mga unang followers mo, ganyan. May mga kasi ganun na mga followers or mga comment section. So nakakalungkot pero for me wala namang masamang mag-upgrade kasi may mga tao talaga na minsan yung iba nakakasawa na minsan na-cringe na for example, ba yan, paulit-ulit yung mga skits nyo, wala namang bago, ganyan. Pero yung iba na natutuwa at merong iba na hindi natutuwa. Ganun talaga ang buhay. So, minsan kasi na napipilitan yung mga influencers na nag-a-upgrade, di ba, nag-a-upgrade na gusto nila mabuhay ng gusto nila. Minsan kasi naunawa natin bakit sila na-upgrade, pero yung iba na parang nadi-disappoint na. Or minsan na mahanga sila, ganun, nag-hype din sila, minsan isa na nadi-disappoint. Pero ganun talaga yung mga kaya ayun. Hindi natin, at saka minsan kasi hindi natin napipilis siya sa mga tao, lalo na sa yung mga unang followers na minsan bigla na siya na-disappoint. Nakakalungkot pero ganun talaga. Okay, so yun. So sabihan na katulad ito, nagbabago naman talaga tayo. Wala tumatanda. Wala naman issue dito kasi wala naman issue naman dito kasi lahat naman tayo nag-i-evolve. Hindi tayo mag-i-stick dito sa mga ganitong sitwasyon, 'di ba? Na katulad ng yung mga skits, hanggang ngayon skits ka pa rin. Minsan naman yung vlog, travel ka, hanggang ngayon travel ka pa rin, 'di ba? O yung iba naman yung nag-vlog ka sa mga travel, nagdala-dala mo ay bahay, parang katulad ng for example, yung bahay jeep na yung ganito. Minsan ina-upgrade nila, 'di ba? Na minsan kasi natutuwa, meron kasi na hindi na sila natutuwa kasi parang hindi sila parang yung karamihan sa mga sa mga followers kung ano yung suggestion gusto nila, ganun. Minsan na may nababasa ako sa mga messages na hindi sila natutuwa kasi di maganda yung parang yung mga floorings nila, bakit daw tiles, ganyan. Kasi yun nga, ayun, tiles nila, dapat kasi yung mga ganun rubber, ganyan. Hindi nakinig yung isang content creator, yung katulad niya, yung content creator na tiles talaga, nati-disappoint talaga yung yung karamihan sa mga followers, which is bakit mo nilagay tapos ganyan.
di ba? Hindi natin ma-replace. Kaya, pero for me, okay lang yan as long as may mga tao talaga na Mr. Pleaser talaga. Di ba? Yun lang yung mga sasabi. Sabi ni Ogie, you need to change and adapt for you to grow. Hindi tayo pwedeng grow tayo sa isang na naka-stick ka lang sa ganito lang. Paano kung what if kung yung karamihan sa mga, for example, 70% ay gusto nila mag-i-grow ka, di ba? Well, yung 30% na yan na, hindi, gusto ko gusto ko hanggang, dito ka lang, okay, dapat pantay-pantay tayo. Hindi, walang mangyayari sa'yo kung ganyan pantay ka, di ba? May mga tao talagang gustong iangat, pero yung may mga tao talagang gustong hatakang pababa. Di ba? May mga ganun talagang aspects, di ba, na nakakalungkot di ba, na yung talagang hihatakan ka bababa ng karamihan sa mga 30%. Yung iba naman, aangat ka for, parang for fame. Mamaya, susunod, national TV ka na, ganyan. O yan, nasa segment ka na sa isang new time show. Di ba, parang ganun. Di ba? Yung system, di ba, Ito, sabi nito ni Labriana, your content changes as you grow, pero yung mga audience mo naiiwan minsan. Yan yung sinasabi ko kanina, di ba? Yung mga audience mo naiiwan na, parang nadi-disappoint. Totoo yun, may mga ganun kasing aspect na, parang, ako yung unang, followers mo, pero ikaw, unang followers mo, pero ngayon parang iba ka na, yung ganyan. Wala namang masama doon, di ba? Pero yung audience mo minsan, like, si Mimiya, katulad yan, si Mimiya, may mga brandings na. Kaya minsan talaga naiintindihan ko naman yung mga brandings na yan. May mga endorsers sa mga commercials, di ba? Wala masama doon, di ba? Yun. So, used to be relatable na she's inspirational, but mahirap na makarelate yung original fans contents niya now. Yun nga yung sinasabi ko kanina. So, yun. Okay, so, yun. Kasi may mga tao kasi ito. Ayan, ito. Ito yung mga tao na people can change and it's normal. Paano kasi wala kayo na pag-upgrade ng life nila? Paano kasi? Yun nga yung parang hirap dyan sa mga hanggang doon lang sila sa level. Parang sinasabi mo yung mga audience na hanggang, dapat yung mga content creator hanggang level lang dito ka lang, di ba? Dapat huwag kang magdadala sa mga sa mga brandings naman yun. Well, naiintindihan ko naman, pero yun. May mga tao kasi ganyan. Di natin siya, hindi ko sinadala-downgrade or any of the influencers, especially kay Esnil, Wala naman ako binadowngrade dito. As long as, minsan talaga naabot niya yung pangarap niya. Kasi, benefit of the doubt, ginagawa ito for the content. Or minsan kasi, ginagawa niya ito para sa mga pamilya niya. Which is very, very normal yun. Hindi ko, hindi ko dinadown yun, Hindi ko sinisingulatan dito. Okay? So, yun. Okay, so, change, inevitable, scary, but surely a chance of something better. Yun, sabi niyo. People change, and that's how life works. It is impossible to people not to change, while leaving people do change. So, yun. Yung sabi si dito na. So, ayan sabi daw. Medyo, hindi ko alam kung saan sila lulugar o saan tayo lulugar dahil sa mga, lahat tayo sa mga content creator. Sabi nga dito, sabi ni Zen, pag hindi nag-grow yung tao, puro bash. Tapos pag nag-grow naman, bash up pa din. Bakit naman antayin na lang tayong lahat? Diba? Yan yung hirap dyan Hindi sila ala ng balanse na parang hindi sila parang hindi parang hindi tayo fair sa mga ganito.
ano yun, parang pag hindi tayo nasa level lang tayo, bash na agad. Tapos pag nasa taas siya, bash na agad. Ano ba? Saan tayo lulugar? Diba? Yung ano. Kaya sabi, ito ano, ano ko sa inyo, no? Ano tawag dito? Ito, ano ko sa inyo, hanapin ko yung ano, sinasabi niya na dapat hindi yung mga chicks yung hanapin natin. Ito may ano, part na talagang ito matakang pababae. Ewan ko lang ha. Ito sabi niya ni Ives, kaya nga hindi talaga pwedeng gawing full-time ang content creation. Dapat side hustle lang siya. Dapat meron kang day job. And naintindihan ko naman yung sinasabi mo na ano, dapat hindi gawing full-time yung content creation. Okay? Minsan ginagawang side quest yung main quest yung ganitong vlogger instead of side quest yung ang ano, pag-content creator. Okay, so wala masama doon na. Okay. Wala masama mag-content. I mean, yung wala masama mag-content dito. Pero yun nga, minsan kasi ang content creator creation is bring the content to other people. For example, yung bring the opinions of other people or bring the happiness of people, di ba, na dapat minsan kasi katulad ni Malupito, ano bang content niya? Mag-skit, di ba? Ito naman yung mga yung mga content creators, yung mga tungkol sa mga gadgets, sa tech gadgets. Ayun, katulad ni yung sa mga pagdating sa mga computer, mga tips and tricks. Ito naman si John Technology. Yun yung nagbibigay sa mga yung tips and tricks tungkol sa mga computer. Kung gusto niyo naman yung isa, yung mga pagdating sa mga repairing shops, meron si taga Pampanga ata yun. Basta ganun. Yan, ang dami. May mga konti kasi hindi kasi pwedeng yung parang parang i-downgrade mo sila o kaya hanggang doon na rin. So, kailangan may mayroong may kanyang parang paglalago, mag-i-evolve yan. Hindi kasi pwede tayong hanggang doon lang sa level. Hanggang ngayon, 2025 na. Level ka pa rin, dapat you have to grow out. Di ba? Kaya nakakalungkot yung mga taong hindi nag-grow up, di nagmamature. Ay nako, mga tao talaga, kaya talaga mga tao. Ay nako, yun lang so ang final thoughts ko sana tayo, hindi tayo sa atin, especially sa mga content creators, you have to change. Lahat naman tayo nagbabago walang masama doon, di ba? Kung talagang hanggang doon yung sa mga creators yan, wala naman masama doon. As long as parang hina-handle nyo yung parang as long as handle nyo yung mga audience nyo kung ano ba yung creators nyo na o kaya kung ano yung mga segments nyo na doon pa rin, walang problema. Doon lang, as long as titingnan nyo muna ang mahalaga kasi yung mga audience Kung may napapasin na walang pagbabago sa ganyan. Walang problema yun. Kasi yun. Tapos kung may parang sinasabi yung iba na bagboringan, you have to upgrade that. Okay? So, yun yung masasabi ko. At walang masama dun yung mag-upgrade ng content sa inyo. O yun. Yun lang ang masasabi ko, and sana abang-abang na lang tayo sa sa merch ko, tsaka kasi sa ngayon pa-like na lang talaga at saka sa video para ma-engage ko to yung para ma-engage ko to yung merch ko. So ngayon kasi hindi kasi pwede na ibenta yung kasi kailangan kasi ng followers katulad nyo. Yun lang ang masasabi ko, and thank you, and see you on the next video. Bye!